Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Nung una kong banggitin ang Bull Stag Derbies bilang extension ng mga Stag Derbies natin, dahil nga sa kakulangan ng cup sa mga panahon na ito, ay marami ang nag-react sa lahat ng ating mga kasamahan. Pero bigyan natin ng credit where credit is due. Ang nagpursige dito sa Luzon na magkaroon ng Bull Stag Derbies ay ang KGBA, Kapampangan Gamefowl Breeders Association. Ito ay sa Pampanga. Madali sa kanila ang magpa-Bull Stag Derby dahil isang association lang sila. So sila mismo, naka-counter-check nila yung members nila. Nagpa-derby sila sa Pasay noong March 17. Ngayon, magpa-Bull Stag Derby sila ulit sa Pampanga naman ngayong May 2. Tignan nyo rin ang Pasay Cockpit. Sila ay gumawa ng Cock Bull Stag Derbies. Pinaghalo nila yung Cock at Bull Stag. Nagawa nila ng paraan yon. Kaya maraming mga sabungan ngayon ang gustong gayahin ang ginagawa ng Pasay para dumami ang Bull Stag Derbies. Ang isang concern, halimbawa itong idol natin, si B-Boy Enriquez, sabi niya, ang isang challenge ay yung naghahanda ng kombinasyon ng Cock and Bull Stag. Dahil sabi niya, somehow, iba yung preparasyon ng Cock, iba yung preparasyon ng Bull Stag. So baka malito daw yung mga handlers at hindi maganda ang kalalabasan. Pero sa nakikita natin sa Pasay, ng kombinasyon ng Cock at Bull Stag, maganda naman ang resulta. So, ibig sabihin, nakapag-adjust na ang ating mga handlers. So, yung ibang association ngayon, gusto nilang makita na dumami ang Bull Stag Derbies. Gaya ng PhilCock halimbawa, magpo-promote na rin ng mga Bull Stag Derbies sa mga susunod na panahon. Ang Cavite Coliseum ay pinag-iisipan na rin na magkaroon ng mga Bull Stag Derbies dahil ang advantage ng Bull Stag Derbies ay para ito sa mga breeders. Hindi na nila kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng Cock. Bull Stag pa lang, nabebenta na o nalalaban na, so advantage ito sa kanila. At para naman sa mga sabungan at para sa mga aficionados, hindi sila mabibitin sa laban dahil pag kulang ang Cock, nandyan lagi ang Bull Stag na nakareserba. Yung concern naman na baka may mandaya sa Bull Stag Derbies. Tayo naman lahat ay maginoong magmamanok. So lahat tayo ay dumaan sa Stag Derbies. Walang problema dahil nasa atin yung mga record natin. Ituloy lang natin yung mga record na yan hanggang Bull Stag. Kung Stag Derby natin ay December o January yung huli, may late bird pa na umaabot ng February, March, ituloy lang natin ng April, May, June. Yung mga record na yan, walang problema. Sabi ko nga, tayo ay maginoong magmamanok. Ngayon, to make sure na talagang maayos ang lahat, may mga screener naman. Ini-screen pa rin yan para walang problema. Tunghayan naman natin ang mga concerns ng mga maginoong magmamanok na pinarating sa atin sa telepono o kaya sa social media. Napapansin ko, marami pa rin ang concerns tungkol sa egg laying, itlog, at mga breeding-related concerns. Halimbawa, galing kay Tyler Renacia. Good day, Doc Hill. Tanong ko lang po, nag-breed po ako ngayon, pero 2 weeks na hindi pa umiitlog ang manok ko. Nang umitlog naman, isang beses, wala pong eggshell. Ano dapat gawin po? Salamat. Okay, Tyler. Yung tanong mo na yan ay marang beses ko nang nasagot. Actually, siguro mga 2 episodes ago, may dalawang taga Mindanao na ito rin yung concern nila. Makikita mo ito sa thumbnail ng EDT, yung EDL Digital Technology. At makita mo lahat ang details tungkol sa katanungan mo. Ganun pa man, ang sinasabi ko lang doon ay pwedeng malaki ang kinalaman ng nutritional. Actually, may nabanggit ako doon na vitamin D, calcium and phosphorus ang pinaka-importante from the nutrition viewpoint. Pero vitamin D ang pinaka-importante na vitamin. Kaya lang sabi ko, para kumpleto yan, kailangan mo vitamin A, D, E plus vitamin C. Doon sa subtitle na ilagay yung vitamin A, D, E, pero ang nabanggit ko, vitamin A lang. Dapat A, D, E yun plus C para makatulong doon sa pagkakaroon ng shell ng itlog na binibreed mong manok. Yung hindi pag-itlog ng manok mo ay depende sa kondisyon ng inahin mo. Kung siya ay hindi pa handa para maglabas ng itlog dahil wala pa siyang mga follicles, hindi talaga mangingitlog. Pero pag meron talagang follicles yan, lalo na ngayon na summer, mahaba ang daylight, may stimulate yung mga hormone, mangingitlog yan. Importante lamang bigyan mo siya ng balanced nutrition. Ito naman kay Belinda Bongot. Good day po, Doc. Tanong ko lang bakit po yung manok ko po na nangingitlog 33 pieces na, hindi pa rin naglilimlim. Ano po ba ang problema nito? Dati naglimlim naman po ito.
Sana masagot po itong tanong ko po. Salamat po. Okay, Belinda. Ito naman ay lady yung nagtatanong sa atin, Belinda. Karaniwan, pag yung manok ay nangingitlog at naiipon yung itlog sa kanyang dibdib, halimbawa may sariling nest, everyday nangingitlog yan. Pag marami na yung itlog at naramdaman ng manok na marami ng itlog na tumatama sa kanyang dibdib, may hormone yan. Magbibigay ng feedback sa utak ng manok. Uy, marami ka ng initlog. Tama na at ako ay maglilimlim na. So titigil sa pangingitlog. Sabi mo, 33 na yung naitlog, hindi pa rin naglilimlim. Baka naman ang ginagawa mo, Belinda, ay tuwing mangitlog, kinukuha mo yung itlog. Pag everyday kinukuha mo yung itlog o nag-iiwan ka lang ng isa o dalawa bilang pangate, hindi mararamdaman yung manok na marami na pala siyang itlog kaya hindi maglilimlim. Normally, pag nakaramdam na marami ng initlog sa kanyang dibdib, titigil ng mga itlog yan at maglimlim. Pero may mga pagkakataon na kahit hindi mo alisin yung itlog, sometimes yung sinasabi kong negative feedback na hormone para sabihin sa manok na, uy, tama na yung pangingitlog, hindi nangyayari. Yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy na nangingitlog ang manok mo. Kung ganyan ang sitwasyon, Belinda, para hindi sayang yung itlog, kunin mo lang yung mga itlog at ilagay mo na lamang sa incubator or ipahatch mo dun sa mga ma-incubator na malapit sa inyo. Ito naman galing kay A23557YT. Good day, Doc. Ask ko lang po sa feeding. Ano recommended nyo from day old to maintenance? Kasi almost 2 years na po ako nagbe-breed. Medyo naguguluhan po ako kailan dapat magpalit ng feeds. Baka may table kayo na pwedeng maging guide. Yung tipong day 1 to 30, 1 month, etc. Dapat itong feed gagamitin. Currently po, nagbabago ako ng patuka pag hindi nataba o naganda yung katawan ng manok ko. Doubt na ako ngayon kung tama yung ginagawa ko. Sana po mapansin. Salamat and more power. Okay, kaibigan. Ito ay feeds and feeding. Ito ay both an art and a science. Maganda yung sinabi mo na pag hindi mo nakuha yung resulta na gusto mo, nagpapalit ka ng feeding. Ito yung art na may kasamang science. But in general, ngayon na marami ng feed mill na gumagawa ng game fowl feeds, sila mismo nagbibigay ng kanilang rekomendasyon kung kailan ka magpapalit ng feeds kung gamit mo ang feeds nila. So, pwede mong sundan yon. Hindi sila pare-pareho. Yung ibang kumpanya, ibang rekomendasyon, ibang kumpanya, iba naman. In general, parang ganito ang lumalabas kung pagsama-samahin natin. Parang day 1 to 30, binibigyan nila ng chick booster. Yung iba naman, 2 weeks lang yung chick booster. Pero sa panahon na ito, na gusto natin na mabilis lumaki ang manok natin dahil sa stag derbies, kinukumpleto yung chick booster hanggang 1 month. Pagdating ng 1 month to 2 months, ito yung grower feeds ang binibigay. Mataas pa rin ang protina. Again, ang logic is gusto nilang mabilis lumaki yung manok para makahabol sa stag derbies. Kaya lang paglampas ng 2 months hanggang 6 months usually, yan ay ginagamitan nila ng developer feeds na may kasamang grains. Ano ang rationale nito? Nasa range sila, marami silang insekto na nakukuha, so mataas pa rin yung protina kahit magdagdag ka ng grains. Kasi normally, pag nagdagdag ka ng grains, bababa yung protina. Pero dahil may insekto, yan ay compensated. Ngayon, ano ang importansya ng grains na yan? Yan ay para masanay yung balon-balunan na gumiling ng matitigas na bagay. Para pag ikaw ay nagkukondisyon na, madaling magtunaw ang manok. So ito yung after 2 months. So 2 to 6 months yung binanggit ko. Yung iba nagmamodify sila ayon sa pangangailangan. Sabi mo nga, kung hindi lumaki ang katawan ng manok mo, binabago mo. Okay lang yon. Ang binibigay lang natin ay general guidelines. Pagdating sa dulo, kung ano ang akma sa'yo, yun ang gagawin mo. Halimbawa, yung 6 months naman, ito i-co-cord mo na. So 6 months hanggang laban, yung iba naman, hindi na binabago yung pagkain. Yung iba naman, tinataasan pa yung protina kung sabi mo nga, hindi nabubulto yung katawan ng manok. Diskarte na naman ito. So, depende kung ano ang akma sa'yo, yun ang gawin mo. Pagdating naman sa maintenance sa cord, ang dami ngayon feeds sa market na ginawa talaga for maintenance. Mas mababa ang protein content nito. Usually, mag-grains ito, minsan may kasamang konting pellets. Mga kaibigan, marami pang issues na ating pag-uusapan at ito ay discuss natin sa mga susunod na episodes natin. Huwag lang kalimutan mag-like, share at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong issues tayong pag-uusapan. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number 1.